upon me and go and pray to me. Ang kailangan po, para ma-discover natin yung ating great destiny, lalapit tayo sa Diyos at mananalangin. At ang sabi ron, and I will listen to you. Makikinig ang Diyos. Bawat panalangin po natin, ang Diyos ay nakikinig. We need to treasure every moment sa harapan ng Panginoon dahil ang Diyos, all ears po siya sa atin. Nagsasalita tayo, whenever lumalapit tayo sa Kanya, ang mata ng Panginoon ay nakatunghay sa atin. Nakatingin siya sa atin, alam ng Diyos, lahat ng laman ng puso natin, lahat ng laman ng isip natin, lahat ng ginagawa natin, walang nalilingid sa Panginoon. Ang sabi niya, call upon me. Diba? Jeremiah 33 verse 3, call upon me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you knowest not. Ipapakita ng Diyos, sabi niya, ipapakita ko yung mga kamanghamanghang bagay, kahit yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, ay ipapakita ko sa iyo. Ganong katapat ang Panginoon. And that is our destiny, to be blessed by God. We are destined to be blessed. We are destined to be victorious. Yun yung pangako ng Panginoon. At ang ating response po dito, i-discover natin. Araw-araw. Alamin at alamin pa rin natin. I am blessed, no, doon sa sinasabi ni Konsehal Morada, silang mag-asawa, no, ating hinahangaan na kanyang asawa, kilalang kilala ng bansa, kahit hindi banggitin ang pangalan dito, di po ba? Silang dalawang mag-asawa ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen po ba? And I believe, lahat po tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ni Pastor Adeline kanina, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon ay napakahalaga dahil nalalaman natin ano ba ang kalooban ng Panginoon sa atin. Saan ba tayo patutungo? Meron tayong magandang purpose. May magandang purpose ang Lord sa buhay natin. Sabi ng Lord, as you go and pray, I will listen to you. Papakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. You will seek me and find me when you search me with all your heart. Yung buong puso na tayo ay hahanapin ng Diyos. Buong puso. Yung talagang may time tayo sa Lord, di ba? Sa umaga po ba, pagising natin, ano ang una nating dinadampot? Minsan nakatabi sa atin cellphone, no? Mahirap pag tatlo-tatlo cellphone mo. Tatlo-tatlo sinasagot. Di po ba? Meron ba rito tatlo cellphone? Iba-iba number. Di po ba? Pagising natin, minsan ating kagad binubuksan, ano nga ba yung mga messages? O titingnan natin, teka, meron ako ipinost kagabi. Ilan na kaya nag-likes? Ilan na kaya nag-view? Di po ba? Okay lang pag dinampot natin yung ating cellphone, binabasa kagad natin, Lord, salamat. This is your message to me for this day. And I will follow your word. Alam kong hindi ako maliligaw sa araw na ito. Amen po ba? Ganun po kabuti ang Panginoon. Our destiny ay super great po sa harapan ng ating Panginoon. At huwag tayong malulumbay, huwag tayong malulungkot dahil kasi siguro tayo, sinasabi ng Panginoon dito, di ba? Yung binasa ko kanina, John 14, huwag mababagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Yan ang sabi ng Lord eh. Sa bahay ng kanyang ama, naroon ang mga mansyon na inihanda sa atin. Huwag tayong malulungkot. Kaya lumabas po dito yung John chapter 14 verse 6 eh. Di ba sabi nga, saan ang daan? Sa patutunguhang yan, na pinangako ng Panginoon. Kaya sabi niya doon, I am the way, the truth and the life. Wala makakaparoon sa amang sumasalangit, maliban sa akin. Citizenship po natin is in heaven. Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there,
the Lord Jesus Christ. Di ba? Tayo, marami na tayong citizenship, Filipino citizen. Di ba? Filipino citizen tayo. Kung meron ditong mga senior citizen na, pangalawang citizenship na. Ako, I am very much thankful sa Lord. Binibilang ko nga, wala nang 3 months. Wala nang 3 months, ako po'y senior citizen na. And I'm proud to say na pinapalakas pa rin ako ng Panginoon kahit magsi-60 years old na. Amen po ba? At hindi lang yun yung citizenship natin eh. Filipino o American o anumang dual citizenship meron tayo. O kung tayo man ay ngayon mga senior citizen, ang pinakamahalaga, ang destiny natin, meron tayong kalangitan. We are heaven citizen. Yung ating citizenship is in heaven. Amen po ba? Sabi rito po, yung binasa ko kanina, Philippians, sabi ni Pablo, our citizenship is in heaven. Yun yung tunay nating tahanan, ang langit. At tayo lamang nasa lupa, we are Christ ambassador. Representative tayo. Di ba yung lahat ng ambassador sa iba't ibang bansa, representative sila ng Pilipinas? Ikaw ay citizen hindi lamang ng Pilipinas, pero lang kaharian ng Diyos ng kalangitan. At sinasabi po dito sa 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ ambassadors. Ikaw ngayon ay representante ng buong kalangitan dito sa mundo. Ang nire-represent natin, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. We are Christ ambassador. Hindi ka basta-basta. Sabi niyo ulit sa inyong katabi, you are Christ ambassador. Hindi ka basta-basta. Ay, iba sasabi lang, ay, ako'y pinanganak lamang ng ganito Ako lang naman ay ganire. Mahirap na tao, walang pinag-aralan. Ako lamang ay isang kahig, isang tuka. Meron pa bang gano'n ngayon? Yun ang kasabihan. Ibig sabihin na isang kahig, isang tuka, halos walang makain. Ay ako sa aming pamilya, ako ang pinaka. Ako ang pinakawawa, ako ang binubuli. Yan di ba? Pero tandaan natin, ngayon po sinasabi ng Panginoon, ikaw ay anak ng hari. Pag anak ng hari, ang tawag dan? Mga prinsesa at prinsipe. Amen po ba? Anak ka ng hari, and you are the representative ng kaharian ng Panginoon. Yan ang sinasabi 2 Corinthians 5:20, as citizen in heaven po, we are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Makipag-isa na tayo sa ating Panginoon dahil tayo gusto ng Diyos maging representante niya dito sa mundo. Representative ng kaharian. Naalala ko si John Stephen Aquari. Kilala niyo po ba ito? Isang marathon runner. I think ano ba mga taon nito? Kasi 45 years na nangyari po. Isa po siyang runner from Tanzania. Sa Mexico City Olympics, siya po ay sumali. Ipinadala ng kanyang bansa. Representative siya ng bansang Tanzania sa Mexico or Mexico City. Pinadala siya. Alam naman natin ito siguro marahil, nababanggit ni Brother Eddie ito. Pero doon sa kanyang pagtakbo, napakalayo 26 miles po race ito. 26-mile race. Pag kinumpute niyo po sa kilometers, ito'y lumalabas na 41.84 kilometers. Napakalayo. Sa kanilang pagtakbo, 26 miles po yun, yung pong nanalo ay nakarating na. At ito pong si Aquari ay nakarating siya more than 1 hour pagkatapos nung nanalo. Yung ibang tao ay naiinip na nasaan na ba itong si Aquaring ito? Ito pa lang si Aquari sa kanyang pagtakbo, natumba siya. At yung kanyang tuhod ay nasugatan o nasaktan, nahihirapan siyang lumakad. Kaya nung pagdating niya after more than 1 hour, sabi sa kanya, bakit tinuloy mo pa? Ikaw pala ay sugatan na.
Ikaw pala injured. Dapat nagpadala ka na ng ambulansya at sinabi, hindi ka nalalaban. Pero yung representative na ito, na nasugatan, ang sabi niya, my country did not send me to Mexico City just to start the race. Pero ang aking bansa, but they sent me to finish the race. My country did not send me to Mexico City just to start the race. But my country sent me to finish the race. First, Counselor, Pagod na po ba tayo? Counselor Mikey, and our Ano bang destiny Counselor ang gusto Juan. natin? Amen Napapagod po ba? na po ba tayo? We're so thankful Representative and tayo grateful ng sa Lord. ginagpastor, Pinadala Pastor tayo rito Dixon, sa Ate mundong Winnie, ito. at ang pamilya ng Dimaano. Hindi para and of course, simulan sa lang yung buhay leadership natin. ng JIL Lipa. And after that, At sa Lord, bawat isa ayoko sa inyo, na, give up na ako. congratulations po. But to At kayo po ay finish the patuloy na race. naninindigan Kung ano man yung pinasimulang para sa magandang Diyos bagay at ng para Panginoon sa sa ating atin, bayan. Philippians Ito, sa ating 1:6. mga konsehal. Tatapusin niya, na, susulitin first, niya Counselor, hanggang ano, sa baka pagdating ng kalahating ating oras, hindi pa Panginoon. tapos. Magkakaroon tayo ng Anyway, tagumpay, ano man yung nilalakaran natin, meron ano man yung tinatakbuhan Panginoon natin, sa puro atin ka man na hindi problema, po natin, nilalakaran minsan mo hindi mga natin problema, mga tinig, na kung ano mang mga kabigatan, yung pala mga yung pinagdadaanan ibibigay sa mo, atin, Lord. hindi ka lamang Dabatan. magsisimula, Pumunta kayo pero rito tatapusin na may mo yan dahil problema. kasama mo ang Pero Diyos ngayong at oras na sinabi ito, niya, lalabas po hindi tayo kita rito na iiwan, pupunuin hindi tayo kita noon pababayaan. At tutugunan ng Panginoon ang tayo lahat po ngayon? ng mga panalangin. Tandaan natin, kasama natin Kanina ang po Diyos. naramdaman natin, ano? Ito si Po Aquario tayo po, ito rito na isang marathon matapos runner. ang gawain ito, Pero tayo pumunta po, kayo rito ng may representative ng kabigaw, kaharian ng ating Panginoon. nararamdaman, nararanasan We natin should ang know. kilos at pag-ibig ng And we ating should Panginoon. discover Hanggang sa our matapos great ang gawain destiny. ito sa Bilisan ko lugar na na po. ito. And even Number 2 until po. now, From narap here to mga eternity, pag-awit pa Christ is ating the answer. pangailangan. Discover King, our great ang destiny. selebrasyon Pangalawa, ng empathically keep watch. Magbantay tayo. anniversary, O God. Ang iyong lingkod, While watching Panginoon, po, be prepared, nagagamitin be mo ready. to speak thy words, O God. Maging handa tayo sa I lahat ask ng you, pagkakataon. May Manatili kalaban ka sa man. buhay ko. O meron man tayo hinaharap At na ikaw mga ang mag-usap struggles. sa bawat isa. May hinaharap kang challenges. At hayaan mo, Panginoon, ang pagkilos Be mo po, prepared. ang anointing Maghanda mo. tayo. Just talking Sa to ating or who gobyerno, is yung mga Jesus, tumatakbo natin, matindi ang paghahanda conversation niyan. partner in this Diba? scenario. Sabi pa nga lang, the moment na nanalo sila, Na sinabi niya, I am the way, the truth, and the the moment life. na nagkaroon sila ng oath-taking, Yung mga disipulo after that, po ang simula na kanyang uli ang kausap. laban. Naghahanda And si ng muli. Apostle Thomas. Tayo po mga Kristyano, na dapat sinabi niya to, I am araw-araw the way, maging the handa. truth, and the life. The devil is like a Maraming roaring pagkakataon, lion, seeking him whom he may devour. And si Ang Apostle kaaway Thomas, ng Diyos niya, I am palagi the way, the naririyan. truth, niya. Ang Who is kanyang Jesus tinitira talking to, tayo. or who is Jesus? Araw-araw yung kanyang Conversation palaso partner nakaumang in sa this bawat isa sa scenario. atin. Tulog ka man o gising sinabi man, niya, I am the yung way, kanyang the truth, palaso and the life. ay nakaumang sa atin. Yung mga Yung disipulo kanyang po ang pananakit kanyang sa atin kausap. nakaumang araw-araw, but if Doon we si are Apostle covered Thomas. by God's by Sinabi Jesus' niya tong, I am precious the way, blood, the truth, and alam the natin life. we are safe. Maraming pagkakataon, At tinatanong safe tayo natin, sa harapan ng and doon si ating Panginoon. Apostle Thomas, We must be ready Son of Man and prepared is. po sa lahat ng pagkakataon. They replied, Kaya, sabi ng Matthew mga alagad niya, dapat some inuuna say, talaga natin ang you are Panginoon. John Seek the ye first Baptist. God's kingdom and Others His righteousness. say, you are Elijah. And all And these still things will others, be added Jeremiah unto us. or one of the prophets. If we seek the Lord first, Simon kung siya ang Peter ating answered. uunahin. Pero And sabi ng His Panginoon righteousness, ang kanyang katuwiran, sa kanya, ako, sino ako sa lahat inyo, ng sa inyo, bagay ay idadagdag niya sa mga alagad, sa atin. sino ako sa inyo? Sabi ni Peter, Ibig sabihin, you narinig are ko the nga po sa Messiah, Pastor the Sam, everlasting sabi Father. Niya, lahat ng bagay Siya yung idadagdag ipinanganak sa atin. Kung anong Mighty meron God. ka na, Si dadagdagan pa David ng ang Lord sabi yan. niya, you are my shepherd. Diba? I shall Sa to mat- eternity. He is the 40, answer. Kung may 40, kung may Siya ang 10, kung may kasagutan. 1 ka. Ngayon, sino sa Nasa atin? iyo na yung Sino one. si Kristo? Sabi ng Panginoon, dadagdagan pa niya yan. Yung 1 plus 1, magiging 2. 1 plus 10, magiging 11. Kung anong meron ka, hindi kukunin ng Diyos. Kung ikaw ay ginagamit niya. Kung nagpapagamit tayo sa Panginoon, yung kung anong meron tayo, dadagdagan pa ng Lord yan. But we need to seek God first. Unahin natin siya. At alam natin lahat ng ginagawa natin, hindi mawawala ng kabuluhan.
Keep watch, be prepared, be ready. When Christ returns, preparedness cannot be shared or transferred. Hindi pa pwedeng maisalin. We should keep our fire burning or keep it alive. Kagaya nung yung 10 tao, yung 10 babae, di ba? 10 virgins, naghihintay doon sa lalaking ikakasal. Yung 5, abalang-abala sa paglalagay ng langis sa kanilang lampara. Pero yung 5, napapagod na siguro, tutulog-tulog na. Dumating yung nagsasabi sa kanila, narito na yung ikakasal. Yung 5 babae na nakapaghanda, yung merong langis ang kanilawan, tumayo agad, sinalubong yung lalaking ikakasal. Pero yung 5, pupungas-pungas, nariyan na ba? Nakita nila yung kanilang langis, ay yung kanilang, wala na. Hindi sila makapagsindi, wala nang langis. Dahil tutulog-tulog sila, humihingi sila ng langis, wala silang mahingian, nariyan na yung ikakasal. Pero yung 5, kampanteng-kampante, pinuno nila ang kanilang sisidlan. Tandaan po natin, keep our fire burning or keep it alive. Ano pong ibig sabihin nito? In Matthew 25 verses 1 to 13. Ang sisidlang yon ay tayo. Ihanda natin ang ating puso. Palagi nating punuin ng langis, punuin ng salita ng Diyos, punuin ng presensya ng Panginoon, upang pagdating ng Panginoon, hindi tayo maiwan. Diba sa rapture, pwede merong maiiwan dyan. Yung hindi nakapaghanda pag dumating ang Panginoon, hindi siya masasama. Kaya tayo palagi tayong handa. Pagka anytime na dumating ang Lord, Lord, I am ready. Anytime kang dumating, nakahanda ako. Ang aking buhay ay sa'yo. Kaya yung kinanta natin kayo na eh. Diba ang buhay natin, ilalaan lang sa Panginoon. Noon, ngayon at magpakailanman. Hanggang sa walang hanggan. Tayo ay sa Panginoon. Maghanda tayo. Yung ating pananalangin, yung ating pagbabasa ng Biblia, yung pagsunod natin sa Panginoon. Keep serving. Habang hinihintay natin yung pangalawang pagbabalik ng Lord. Habang hinihintay natin yung pagkuha sa atin ng Panginoon. Be prepared. Keep watch. Maghintay tayo, magbantay tayo, dahil tunay na darating ang Panginoon. Dahil ang pangatlo po, expect. Kaya tayo naghahanda. Alam na natin, ito ang destiny natin. At naghahanda tayo. At sa paghahanda natin yon, expect greater things. Why? Because the best is yet to come. Kung ngayon, tuwan-tuwa tayo, ay may maganda akong bahay, may maganda akong sasakyan, buo ang pamilya ko, maganda ang trabaho ko, napakaganda ng grades ko, nakatapos ako ng pag-aaral ko, maganda ang takbo ng negosyo ko, maganda ang takbo ng gobyerno natin. Sapat na ito. But wait, there's more. Amen po ba? The best is yet to come. Hindi pa man nakikita ng ating paningin, hindi pa naririnig ng ating tenga, hindi pa napasok sa puso natin yung mga bagay na inihahanda na ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Na mamamangha tayo. Lord, napaka-imposible. Di ba? Di ba imposibleng bagay tayo na natanggap? Naalala ko tuloy nung kami ni Pastor Adi ay sa Tanawan, dumating sa time na umalis yung aming katulong. Napaka-imposible umalis yung aming kasama sa bahay dahil nagkasakit siya. Kailangan niya magpahinga. At kami naman, Pastor Adi, ang amang anak namin, nag-aaral, kami nagtatrabaho, nagpapastor. Dumating sa time na kailangan namin maglaba ng aming damit. Nung makita namin, yung aming washing machine, hindi na babanggit sa amin ng kasama sa bahay namin, ito pala hindi na gumagana.
Ang ginawa namin ni Pastor Adi, sige po, bili muna tayo. Sabi ko, wala akong cash, pwedeng credit card. Pagpunta namin doon sa I think, somewhere sa mall, pumili kami, sabi ko, Lord, ito ang gusto ko. Yung pong automatic na washing machine. Para hindi na mahirap, pagkalabas doon, okay na yung damit. Kukunin namin. Pero nung pinapaswipe na namin yung card, yung credit card, nag-decline. Sabi namin, bakit? Decline. Pumunta uli kami, sa Salipa kami nagpunta noon Pumunta uli kami sa Tanawan, sa isang mall doon. Nung pininisent namin yung aming card, nag-decline. Sabi namin, bakit kaya? Wala namang problema. Itong aming card. Puwi kami sa bahay. Sabi ng anak namin, kasi music ang kinukuha niya sa UST. Nung time na yon, sabi niya, Mami, kailangan ko po ng cymbals na gagamitin. Okay, sige. Punta tayo ng mall. Okay, wala rin akong cash dito. Mismo nung araw na yon, nung bumili siya, sabi ko, sige, try nga natin. Trinay kami ko, Lord, ikaw nang bahala rito sa card namin. Nung trinay namin, nag-okay. Umokay siya doon sa cymbals ng anak ko. Umuwi na kami. Sabi ko, baka na naman dito sa ating washing machine, i-decline na naman. Sabi natin, sige, mag-test muna tayo sa hand wash. Tsaka na tayo uli bumili. Okay. Alam niyo, nung isang araw, naglalaba po kami ni Pastor Adi, may kumatok po sa amin. Kumatok. Pastor, bakit taririyan kayo? Bakit po? Meron lang po kami ibibigay. Alam niyo po, mula doon sa kailang sasakyan, ibinaba yung isang box na napakalaki. Sabi ko, ano yan? Ito po ipinabibigay ng Lord sa inyo. Nung binuksan po namin, bagong washing machine, automatic na washing machine, napaka-imposible po. Sabi ko, tama-tama, naglalaba ko, buhay ang Panginoon. Maliit na bagay lang, pero alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Hindi niya binigo ang kanyang mga anak. Kasi busy-busy kami ni Pastor Ade Pero napaka-imposible. Di po ba? Kahit na doon, walang kami ng sasakyan. I-donate namin yung sasakyan namin. Wala kaming sasakyan. Hindi rin kami makabili nung time na yon. Yung pala yung may darating sa aming brand new na sasakyan. That was 2005. At ito po, 2 years ago, nagulat po kami. Meron na namang dumating sa aming bagong sasakyan. Hindi po namin akalain bagong sasakyan na ibinigay ng Panginoon. Nagulat na lang kami. Sabi po doon sa bilihan ng sasakyan, sabi ko magda-down po kami. May nagbigay sa amin ng pan-down, magda-down po kami. Nagulat po kami, sabi, hindi na po. Bayad na po ang sasakyan nyo. Kukunin nyo na lang po. Fully paid na po, wala kayong babayaran kahit isa. Napaka-imposible. Di po ba? Even sa mga sakit karamdaman natin. Pag may sumakit po sa katawan ko, di ba may mga bumukol dito kung saan-saan, humaharap ako sa salamin, tinititigan ko yan, ikaw na bukol o anumang sakit dyan, wala kang karapatan sa katawan namin. Alam mo naman, alam naman po natin na, Lord, ako naman po'y nag-iingat sa aking katawan. Ako naman po'y nananalangin para sa health natin. Ingat na ingat din naman po akong kumain sa mga pagkain na kinakain. Kaya sabi ko, lahat ng sakit karamdaman, wala kang karapatan sa aking katawan. Sumasagot ang Diyos because our God is the answer. Christ is the answer. Nothing is impossible with God. May kahilingan ba tayo sa Panginoon? Expect greater things from God because the best is yet to come. Good things have happened, but that even better things will happen in the future. May mga magandang bagay na nangyayari sa atin. Tandaan natin, mas may higit pang bagay na darating sa atin. Whatever is happening now will be surpassed by something better in the future. Whatever is happening now will be surpassed by something better in the future. Ano man ang nangyayari sa atin ngayon, masusurpas pa ito, mahihigitan pa ng mga bagay na darating sa atin in the future. And even now,
kung may kahilingan tayo sa ating Panginoon. Only, sabi ko sa inyo kanina, seek ye first the kingdom of God. On our daily basis, we should ask for and expect our daily provisions, miracles, blessings, and breakthroughs with strong expectation. William Carey, di ba? Isang Christian missionary, siya po yung nagsabi nito, well known for saying, expect great things from God and attempt great things for God. Expect great things from God, attempt great things for God. Realize niya that there's only one God na nag-accomplish ng mga bagay na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Expect great things from God and attempt great things from our God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, and we are looking forward for greater things now and beyond. We are expecting something with pleasure and excitement. We need to increase our faith every day. Faith comes by hearing and hearing ng salita ng Panginoon. Makikinig tayo at makikinig ng kanyang salita. With all things, sa Diyos walang imposible. Huli ko pong sasabihin bago tayo mag-pray, sabi doon, outside of Christ, I am only a sinner. But in Christ, I am saved. Outside of Christ, I am empty. In Christ, I am full. Outside of Christ, I am weak. In Christ, I am strong. Nariyan po ba yun? And outside of Christ, I can't, I cannot. But in Christ, I am more than able. Outside of Christ, I have been defeated. In Christ, I am already victorious. Outside of Christ, I am nothing. But in Christ, I am complete. Palakpakan po natin minsan pa ang Lord. Sabi nung sawit, di ba? Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Amen po ba? Wala pong katulad ang Panginoon. Walang papantay sa Panginoon. Walang hihigit sa Kanya. Ngayon at kailanman, sa habang panahon, walang katulad ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat minsan pa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Sumobra yata ang oras ko. Pasensya na po. Praise the Lord. Ang panalangin ko po, yung mga katuruan ng Panginoon sa atin sa umagang ito, ay pumasok sa puso natin, makintal sa ating isip, hindi lamang sa isip, hindi lamang sa puso, subalit lumabas sa ating mga kamay. Gamitin natin, gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. From here to eternity, He is the answer. He is our eternal way, our eternal truth, and our eternal life. And our response, continue to discover our great destiny. At ano po yung pangalawa? Ano nga po yung pangalawa? Una-una, our destiny. Pangalawa, keep watch. Be prepared. Be ready. Mula dito hanggang doon sa walang hanggan. At ang pangatlo, expect greater things. And even now, are you expecting something great from God? Nothing is impossible with the Lord.
With men, lahat ng bagay, imposible. But with God, all things are possible. Manampalataya lang tayo, unahin natin siya, at patuloy tayong lumapit sa Panginoon sa harapan ng Diyos. Let's continue to bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Wala na po tayong pwedeng hingin pa sa Lord o masasabing kawalan. Dahil nananampalataya po tayo ngayon that we are complete in Christ. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my I-offer mo natin ang buhay natin sa I know Lord. to you, Lord, Your love that never ends your love that never ends, restores me again. restores me again. Here I am. Here I am. Oh, Habang inaawit po natin ito, kausapin natin ang Panginoon through this song. sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends, Restores me again. restores me. Oh Lord, so I lift my eyes. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storms I will hold on, yes, And by faith, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day. yes God, And I will be complete with you. bago po natin ulitin ang awit na ito, sa oras pong ito, kung nagnanais po tayo talaga ng himala mula sa Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya. And I want to pray for all of you. Ang ating pong pastor, ang inari rito, may pangangailangan ngayon. Nais mo na, Lord, ikaw po ang tumugon sa aking mabigat na panalangin ito. May mga kabigatan ka man, pamilya man, yung asawa, sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, in every aspect ng iyong buhay. Meron ka bang pangangailangan? Gusto mo bang ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Maaari ka pong pumunta sa unahan. Lumapit ka po sa unahan. Huwag po tayong mahihiya. Huwag po nating tingnan ang ating mga katabi. If you want to receive that blessing from the Lord, yung pangako ng Panginoon, great destiny, expect greater things. Let's offer our life to Him right now. Habang inaawit natin muli ang awit na ito, here I am, oh God, I bring this sacrifice. Here I am, oh, Yes, with all our hearts, sing this song. I bring this sacrifice. Yes, God is listening to your heart. Open Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong puso. I look to you, Yes, Lord. Lord. Your love that never ends,
awitin natin sa Panginoon. Naririnig po ng Diyos ang daing ng puso natin sa oras na ito. And He is right now even touching every life in this place. Hallelujah. Oh Lord, touch your people, oh God. Embrace your people. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, Through the storm, I will Yes. hold on, Lord, and by faith I will walk on till I see beyond my Calvary. One day, I'll be complete in yes. Feel the love of God right now. Niyayakap ng Diyos ang bawat isa sa atin. Lumapit lang po tayo sa Panginoon sa oras na ito. God sees every heart in this place. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Kung meron mang kabigatan yan, kung meron ka mang problema na dinadala sa iyong dibdib, gusto mong ilabas, nakikinig ang Panginoon sa oras na ito. Kung mga may bagay na pagkukulang, mga kasalanan na naitatago sa ating puso, isuko natin sa Diyos sa oras na ito. Nakatunghay ang Panginoon mula sa kanyang kalangitan. Habag na habag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoon na yakapin ang bawat isa sa atin. Subalit hindi bingi ang Panginoon, hindi bulag ang kanyang paningin, hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi tayo maabot, hindi tayo marinig, at hindi tayo makita. May mga pagkakataon ng ating mga kasalanan at ang mga karumihan ang siyang nagiging hadlang upang hindi niya tayo maabot, upang hindi niya tayo marinig at hindi niya tayo makita. Subalit sa oras ito, sa paglapit natin sa Kanya, isinusuko natin ang ating buhay sa Kanya. And right now, God is embracing each and every one of us. God is touching each and every one of us. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, narito ang aking buhay. Isinusuko ko sa inyo. Lahat ng aking pagkukulang, lahat ng aking pagkakamali, lahat ng meron ako, isinusuko ko sa inyo. Maging ang aking karunungan, ang aking mga talento, ang aking kayamanan, anumang meron ako, isinusuko ko sa inyong mga kamay. Dahil alam ko, pag ito'y nasa inyong kamay, pagpapalain mo, Panginoon, ang buhay ko. Sabihin po nating lahat, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, inaamin ko, inaamin ko, kung wala ka sa akin, kung wala ka sa wala akong magagawa. wala akong magagawa. Sa oras na ito, Sa oras na ito, ikaw lamang, Panginoong Jesus, ikaw lamang, Panginoon, ang maghari sa puso ko, ang maghari sa bilang Panginoon ko, bilang Panginoon ko, Diyos at tagapagligtas Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Nananampalataya ako, Nananampalataya ako hindi lamang sa buhay na ito, dahil sa buhay. ako mananatili. Ako mananatili. Meron po akong inaasahan Meron pong sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dasal. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sing that this song again, once again. So I lift my eyes. So I lift my Yes. eyes To you, Lord, in your strength May kinig ang Lord. will I break through, Lord.
ng Diyos, narito po ang mga anak mong lumalapit. Salamat po dahil ang puso po ng bawat isa naghandog ng buhay sa iyo, nag-commit muli ng buhay, Panginoon, sa iyo. At inaamin namin, Lord, kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. And right now, Lord, ihanda mo po ang puso namin. Meron ka pong gagawing himala sa aming kalagitnaan. Brothers and sisters, right now, anuman ang pangangailangan nyo, anumang iniisip nyo na himala, be prepared right now. Maghanda tayo ngayon. Buhay ang Diyos na tinanggap natin. Ang buhay na Diyos ngayon ay tutugon sa ating mga panalangin. In the name of Jesus, according to His will, anuman ang ating panalangin sa Kanya, meron tayong Diyos na sumasagot ng ating panalangin. Meron tayong Diyos ng himala na sasagot at tutugon ngayon sa ating mga panalangin. Lord God, punuin mo ang puso namin ng pananampalataya. Walang mahirap na bagay na gawin para sa iyo sa oras na ito. Be ready right now as we sing this song. Hallelujah. Maganda po tayo ngayon. All our coordinators, pastors, just lay your hands. Yes. Coordinators, our pastor headed by Pastor Dimson, our church coordinators, God is moving in this place. Kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan Ang Diyos ng himala ay kikilos sa oras na ito. Whatever it is, hallelujah. Just claim. Just claim the answer. dakilang Diyos, dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, Lord, continue to move, O God. kalakasan at kaligtasan. Dakila ka. Yes! Siya'y Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailan. Rabababa, korobo, sakarayayayante. God is touching you. Receive the touch of God. Rabababa, korobo, sakarayayayante. Himala. Oh, hallelujah. Receive it. Dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha. Oh, Jesus. Touch your people. Touch your people right now in Jesus' name. Be healed. Be healed. Hallelujah. God is comforting you right now. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, Ngayon at kailanman.
Just listen to the voice of the Lord. If you are asking for healing, God is telling you, you are healed. You are healed. You are healed. You are blessed. You are blessed. You are delivered. Hallelujah. Di Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Hallelujah. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa
walang Thank you, Jesus. mapaparupi at walang nang babantay sa ngalan mo, O Diyos. Saysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong lahat. Lubluban
John chapter 14 verses 12 to 13, ang sabi ng Panginoon, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I will go to my Father. Whatever you ask in my name, sabi ni Jesus, I will do it, that the Father may be glorified in the Son. Magpasalamat lang po tayong lahat sa Panginoon. Sinagot ng Panginoon ang ating panalangin sa oras na ito. Marapat lamang siyang papurihan at sambahin. Salamat at kilang Diyos. Let's utter thanksgiving unto the Lord. Let's open our mouth and give thanks to the Lord. Lahat ng himalang ginawa ng Diyos. Paghipo ng Panginoon sa ating buhay. Pagpapalakas sa ating katawan. Spiritually, physically. Yes, even right now, God is still moving. Claim the answers to your prayers. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Selyuhan mo po ang kasagutan sa aming panalangin. Salamat, salamat, salamat ng marami sa iyo lahat ang papurit parangal sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Praise God, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tumayo po tayong lahat. We will declare Jesus is Lord. Hallelujah! Everyone who calls the name of the Lord will say, oh,
You set eternity in my heart, so I will live for you. So I'll live for you. You set eternity. You set eternity in my heart, so I'll live for you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout the awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout the awesome love from here to Pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay sa Diyos? Hallelujah! Alam ko pong kaya pa po natin itaas at ilakas ang ating pagpalakpak bilang pasasalamat sa Diyos. Can we shout Jesus? Jesus! Sama po! Jesus! Jesus! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout a awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout a awesome love from here to eternity. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! We'll shout your awesome love from here Praise the Lord, to we'll shout. eternity. Jesus! Amen! Praise God! Are you blessed? Amen. Sino po pinagpala? Taas ang kamay! Hallelujah! Sino pong pinagaling ng Panginoon? Praise the Lord! Praise the Praise Lord. Yes, God. Sir Louis. Yes po. And now, let us call on To give us a short message to and give greetings. give us a short message of greetings. The representative Honorable Councilor Mike Lina, his wife, Mrs. Jo San Lina. Welcome po, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning, everyone.
In behalf of Consihal Mike Lina, I would like to greet everyone a pleasant morning. Thank you so much, Pastor Dimson, Pastora Winnie, for always welcoming us to Jesus is Lord. I will always treasure this moment because I know God is always there for us, for in each of every one of us. I'm asking for all your prayers for the total healing of my husband as well. So thank you so much, everyone, and we will continue. I will, and we will continue to serve God. Thank you so much, po. Thank Praise you the so much Lord. po, ma'am. Praise God. And now, Of course, Brother dahil Giles? pinagpaladan tayo sa mensahe ng Panginoon, it is right to give naman yung pagpapala rin para sa ating guest speaker. yes, Brother Agels. That's right. So now, may we request Pastor Dimson and the CMTs here on stage to pray for Pastora Julie and to give our plaque of appreciation. Praise May we God. call on our CMTs and Pastor Gibson and Pastora Winnie and Pastor Dave. Pastora Julie. Our CMTs, Sister Lorna Sikat, Sister Ivy Comia Lopez. Siyempre, bago natin ipag-pray po ang ating pong guest speaker, it's right na bigyan natin siya ng isang appreciation of kay Ate Louie. Yes po, ito na po. We are so blessed po to have Pastor Julie with us. And before po natin ipagkaloob ito, let me read to you po the citation in the plaque. Jesus is Lord Church, Lipa City, presents this plaque of appreciation to Reverend Pastor Julie D. Asi in grateful recognition of your esteemed presence and invaluable contribution as the honorable guest speaker during the 35th church anniversary celebration of Jesus is Lord Church, Lipa City, with the theme, From Here to Eternity, Christ is the Answer, from John chapter 14, verse 6. Your timely, anointed, and powerful message brought renewed inspiration and spiritual vigor to the congregation of JL Lipa. Your dedication, faithfulness, and unwavering commitment to the ministry have deeply encouraged us to pursue greater works for the glory and honor of His name. Indeed, your example of perseverance and servant leadership steers our hearts with greater passion for the revival and advancement of the Lord's work from here to eternity. We earnestly pray that God will continue to shower you and your family with divine favor and heavenly blessings as we all eagerly await for the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ, given this 27th day of April 2025 at Claro M. Recto Event Center, Lipa City. Signed, Reverend Pastor Dimson T. Dimaano, District 6 Head Pastor, JL Lipa City, Batangas. Palapakan po natin ang Diyos, all for His glory. And for our prayer for Pastora Julie. Sige po, Pastor. Picture muna po. Thank you, Lord God. Iunat po natin ang ating mga kamay patungo po sa buhay po ni
Reverend Pastora Julie. Lord, salamat po sapagkat nakasama po namin ang lingkod mo na minamahal. Tinawag mo upang maging pay ng provincial pastor, Southern Luzon Operations Director, Pastor Adi. Salamat, Lord, sa kanyang buhay na tunay, Panginoon, na ginamit mo sa aming kalagitnaan upang ipahayag ang salita mo ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi lang kaligtasan, Lord God, ang nais mo ipagalubos sa amin, kundi, Panginoon, ang iyong gantimpala sa amin mula ngayon hanggang sa kawalang hanggan, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa bawat salita mong namutawid sa bibig po ni Pastora Julie. Ito, Panginoon, ay nagsibing paalala sa amin at pagbibigay sa amin ng katiyakan, Panginoon, na mayroon kaming aasahan sa iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sapagkat, Lord, nahayag ang mabuting balita ayon sa iyong kalooban na kami, Panginoon, hindi aalis sa lupaing ito, sa lugar na ito, Panginoon, na hindi dala agad ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mong pagpapalahan ng kapatid na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat mula bago siya ipanganak, kinalala mo na, Panginoon, siya, kilala mo na siya, hanggang siya, Panginoon, ay makakilala po sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi matatapos, Panginoon, ang ginagawa mo sa kanyang buhay. Pagpalain mo siya, ang kanyang asawa, Pastor Adi, ang kanyang mga anak, ang kanyang manugang, Panginoon, lahat, Panginoon, na nagmamahal po sa kanya, ay mabibiyaan mo, Panginoon, ng iyong pagpapala higit sa kailang inaakala sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo, Panginoon, ang kapatid na ito ng malakas na pangatawan, malusog na kaisipan at kalooban, Panginoong nakasandal lagi sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, loob at labas ng kanyang katawan, bigyan mo siya ng kalakasan, spiritual, physical, in the name of Jesus. Lord, lukuban mo siya ng pangyarihan at Panginoong matugod sa kanyang buhay. Sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon, ito'y laging may alay sa iyo, Panginoon, ng may kagalakan at buong puso, Panginoon, na ipaglingkod lamang sa iyo ang kanyang buhay, ang kanyang sambahayan, Panginoon, patuloy niya ipagkatiwala sa iyo. At Lord God, magkakasama sila, Panginoon, ang kanyang sambahayan, patuloy maglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Kaya Lord God, hindi mo sila pagkulangin sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa marami pang gagawin sa buhay po ng kapatid na ito. Purihin ka, Panginoon, sa kanyang buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat, Lord God, ginamit mo sa aming kalagitnaan. Sa Panginoon, ay babalikan mo ng marami pang pagpapalang galing, Panginoon, sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. God, maraming pong salamat. Patuloy mo silang mag-anak, Panginoon, balutan ng dugo po ni Jesus. At samantalang sinesilyo, Panginoon, sila ng iyong kapangyarihan, ng kanyang mga buhay, Panginoon. Patuloy po nila, Panginoon, ipapahayag ang iyong kadakilaan at lagi mo silang sasamahan sa parada ng tagumpay para lamang sa iyong kalawalhatian. God, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay po ng ASI family, sa buhay po ni Pastora Julie, O God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, marami. To God be the glory. In Jesus' name, shall we say, Amen and Amen. God Praise bless the us Lord. all. God bless you, Pastora Julie. More and more anointing coming from the Lord. God bless you more and more. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Marami pong salamat, Pastor Dimson. And of course, sabi nga po ng Biblia, let us give honor to whom honor is due. We would like po to appreciate also our pastor of 35 years to recognize his service to Jaya Lipa. This is a surprise. Hindi niya po ito alam. Praise God. Andito po si Sister Bebs para po basahin ang citation. Surprise! Ayan. Pastor, para sa inyo po yan. Babasahin ko Hindi po. ako prepared. Babasahin ko po ang nakasulat. Jesus is Lord Church, District 6, Lipa City, on its 35th anniversary. Plaque of recognition to Reverend Pastor Dimson T. Dimano in honor of your 35 years of faithful, dedicated, and Christ-centered service to the ministry of Jesus is Lord Church Lipa City. Under the leadership of Jesus is Lord Church Worldwide Foundation, President and Spiritual Director, Bishop Brother Eddie C. Villanueva, and the Operations Director of JIL Southern Luzon, Reverend Melquiades A. Asi. We, the JIL Lipa Church Management Team, leaders and workers, joyfully and reverently
express our deepest gratitude and highest appreciation for your unwavering commitment to God's calling and the spiritual care of His people. For over 3 decades, you have stood as a faithful shepherd, proclaiming God's word with power and conviction, leading with the wisdom and humility, and guiding the church towards spiritual growth and excellence in service to the Lord. Your enduring devotion to the Lord's calling and your servant leadership continue to inspire in us a greater passion for revival, holiness, and advancement of God's kingdom from here to eternity until Christ returns in glory. Through reasons of triumph and trials, you have led with grace, courage, and integrity, even pointing towards Christ, our firm foundation. With profound respect, abundant gratitude, and blessings of the Lord, we honor your legacy and celebrate the mighty work of God through our lives and the ministry in JIL Lipa over 35 glorious years. We earnestly ask that the Lord to pour out the divine favor upon you and your family, granting you the renewed strength, greater anointing, and overflowing blessing as we press on toward the blessed hope of a glorious return of the Lord and Savior, Jesus Christ, given this 27th day of April 2025 at Claro M. Recto Event Center, Lipa City. Signed, on behalf po ni Pastor Adi, Reverend Pastor Melquiades A. Asi, Operation Director JIL Zerdan Dizon, the Church Management Team, Pastor Davidson D. Dimaano, Doktora Wilfreda D. Dimaano, Lorna Dalangin Sikat, Brother Oliver Di Maculangan, Sister Mayet Di Maculangan, and Sister Ivy Lopez. God bless you po. Pastor, response. Hindi ko po inaasahan po ito. Nasurpresa na rin po ako. Kaya maraming salamat sa Diyos ang papuri at marami pa pong paglilingkod ang nais niya po nating pagsamasamahan sa pananalangin po ni Pastor Adi, Pastora Julie, Brother Eddie Villanueva, na ating Spiritual Director. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na siyang tumawag po sa atin na siya nating pinaglilingkuran. To God be the glory. Salamat po sa bawat isa. Praise the Lord! At syempre, hindi naman po mawawala na mag-picture tayo kasama ng congregation. So, inaayahan po natin ang ating po mga pastors. Dito po, harap po tayo. Inaayahan po kayo, isa lamang po tayo po tayong lahat para makita po tayo sa pictures. Mabilis lamang po ito. Po. Okay po, lahat po ba'y nakatayo na? We will all be facing the screen and our cameras. Sige po, sibigaw po tayo. Happy anniversary, JIL Lipa! Happy anniversary, JIL Lipa City! To God be